nasangkot sa flood control scandal ang isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan lumabas at magtungo sa EDSA People Power Monument at maging sa Liwasan Bonifacio para manawagan at mag-rally para sa katotohanan at katarungan. Free pass pa sa balita. Dismayado at matagal nang nagtitindig ang majority sa mga pangalang hindi tinupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin ng publiko, puro salita lamang si PBBM ng Better Philippines, pagkakaisa at pagsulong dahil sa realidad, nalugmok na ang bansa sa kahirapan, hindi kayang akuin ang pananagutan at higit sa lahat, walang katatagan para ibigay ang katiwasayan, katarungan at proteksyon sa kanyang nasasakupan. Matagal nang nakiramdam at nag-obserba ang taong bayan sa mga ginagawa ng Pangulo. Binigyan ng tsansa na mabago ang araw-araw na pamumuhay, subalit bigong-bigo ang lahat. Isa sa nagpainit sa damdamin ng taong bayan nang isiwalat ni PBBM ang anomalya sa flood control project sa kanyang ika-4 na SONA noong isang taon. Tumatak sa publiko ang kanyang pagkondena para rito na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin. Mahiya naman kayo. Lalo sa mga anak natin. Ang nagmamana sa mga kanta. Ang ginawa ninyo. Ang binusan ng mga Fact-Finding Commission, the Independent Commission for Infrastructure o ICI noong September 11, 2025 na sa umpisa pa lang ay tila kinatatakutang upuan ng mga opisyal na napili hanggang sa malusong ito noong March 31, 2026. At wala namang matibay na investigasyon na inilabas ang pamahalaan. Marami ngayon ang naniniwalang na uwi lang sa wala ang binuong komisyon na pinunduhan pa ng gobyerno at tila kabaliktaran pa ang nangyari. Selective ang pagtukoy sa mga isinangkot at kung sino ang hindi kaisa ang mga idiniin. Sa paggulong ng kontrobersya sa flood control project, nakaladkad na ang mga pangalan ni Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Nabanggit na rin ang pangalan ni Representative Sandro Marcos na anak ni PBBM at ang pinsan na si Representative Martin Romualdez. Subalit nakapagtatakan ng payagan ng ICI ang executive session sa nakababatang Marcos na kinangaunan ay na-dismiss ang kaso. Bagaman pala ang panggiling ng Romualdez na sangkot sa flood control project, bandang huli ay nadiin na rin hanggang magkaroon sila ng word war ni Escudero. Sinabi pa ni Romualdez na hindi siya bababa ng nag-iisa. I will not go down alone. Na nangangahulugang mayroong mas mataas na pwesto ang kanyang kasapwa. And I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Naniniwala ang publiko sa pahayag na ito ni Representative Romualdez na may kaugnayan naman sa expose ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nadalhan ng malebaletang pera ang dating House Speaker, gayon din si Sandro Marcos sa Ilocos Norte at meron din para kay PBBM. Ang pagkakatid ng malebaletang pera ay pinagbayan naman ng 18 dating Marines na dating security group ni Zaldico. Sa pagpapatuloy ng usapin, nagkawatak-watak ang Senado. Kabilang sa kaduda-duda ang dating kaisa ni Senador Rodante Marcoleta na sina Senador Escudero at Villanueva ay tila nalinis na sa kanilang kaso. Secretary ng Bonoan na naka-hospital arrest, binuha pang state witness ng gobyerno. Kaya ang tanong ng taong bayan, ano na ang mangyayari sa mga kasong kinasasangkutan nito
lalo na at kaalyado ito ng PBBM administration. At si Senador Jinggoy na nanindigan na maging kaisa ni Senador Marcoleta at ng dating Senate Majority ay tinuluyang ikulong. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa tanong ng publiko, kaya kinailangan na ang sama-samang pagtungo sa EDSA. Makasakaling matauhan ang mga pinuno ng pamahalaan at mabuksan din ang isipan ng taong bayan na nagsusulong ng katotohanan at katarungan. Din Pasqua para sa mata ng Akida, Matapat, Matapat, Matapat. Sangkot sa flood control scandal, ang isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan lumabas at magtungo sa EDSA People Power Monument at maging sa Liwasan Bonifacio para manawagan at mag-rally para sa katotohanan at katarungan. Phil Pasqua sa balita. Dismayado at matagal nang nagtitindig ang Senate Majority sa mga pangalong hindi tinupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin ng publiko, puro salita lamang si PBBM ng Better Philippines, pagkakaisa at pagsulong dahil sa realidad, nilugmok na ang bansa sa kahirapan, hindi kayang akuin ang pananagutan at higit sa lahat, walang katatagan para ibigay ang katiwasayan, katarungan at proteksyon sa kanyang nasasakupan. Matagal nang nakiramdam at nag-obserba ang taong bayan sa mga ginagawa ng Pangulo. Binigyan ng tsansa na mabago ang araw-araw na pamumuhay, subalit bigong-bigo ang lahat. Isa sa nagpainit sa damdamin ng taong bayan nang isiwalat ni PBBM ang anomalya sa flood control project sa kanyang ika-4 na SONA noong isang taon. Tumatak sa publiko ang kanyang pagkondena para rito na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin na umilibog sa kabahayan. Mahiya naman kayo. Lalo sa mga anak natin ang nagmamana sa inyong kanta. Ang ginawa ninyo, ang binusan ninyo ng sila. Biro ang Ad hoc Fact-Finding Commission na Independent Commission for Infrastructure o ICI noong September 11, 2025 na sa umpisa pa lang ay tila kinatatakutang upuan ng mga opisyal na napili hanggang sa malusong ito noong March 31, 2026. At wala namang matibay na investigasyon na inilabas ang pamahalaan. Marami ngayon ang naniniwalang nauwi